So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 12, 2025 and our topic is all about nagkamali ba si Jesus sa kanyang propesiya? So, our concept is all about propesiya ni Jesucristo. So, yung propesiya ni Jesucristo sa Matthew chapter 24 ay tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem noong AD 70 bilang paghahatol ng Diyos sa Israel dahil sa kanyang pagtanggi sa kanyang anak. So, ang matinding kapighatian at ang henerasyong ito ay tumutukoy sa mga nangyayari noong unang siglo. Hindi sa katapusan ng mundo, bagamat karamihan sa Olivet Discourse ay natupad na noon, may mga bahagi na mangyayari pa sa hinaharap tulad ng huling pagbabalik ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng katawan. So our Bible readings for today is all about Matthew chapter 24 verse 34 ASND version. Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng ito'y magaganap bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay sa panahong ito. So, dako na po tayo sa ating teaching. So, yung teaching po natin is naka-translate na po sa Tagalog. So, baka po maanibago po kayo. So, yung first teaching is, ito ay para hatulan ang kanyang mga kaaway. So, ang propesiya kasi ni Jesus Christ ay tumutukoy sa paghuhukom ng Diyos laban sa mga tumanggi at umusig sa kanya at sa kanyang mga tagasunod. So, ang pagkawasak ng templo at ng Jerusalem ay tanda ng katuparan ng hatol na iyon. Second is, ito ay natupad noong unang siglo. So, sabi ko kanina, noong AD 70, ang hukbong Romano ay sumalakay at winasak ang Jerusalem gaya ng sinabi ni Jesus. So, ang pangyayaring ito ay patunay na totoo ang kanyang mga salita. And lastly is, ito ay tumpak na ipinaliwanag ng unang iglesia. So, ang mga unang Kristiyano ay naunawaan na ang propesiya ni Jesus ay tumutukoy sa kanilang henerasyon. Kaya, sila'y nag-ingat at tumakas bago tuluyang bumagsak ang lungsod. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is pag-aralan ng Biblia ng walang kinikiningang teolohiya. So, syempre, wag nating hayaang impluwensyahan tayo ng maling tradisyon o haka-haka sa pag-unawa sa Biblia. So, dapat lagi nating hayaan na ang salita ng Diyos mismo ang magpaliwanag sa atin. Second is alamin na ang Biblia ay hindi nagtuturo ng pesimismo. So, hindi tinuturo ng Biblia na habang lumilipas ang panahon ay puro kasamaan lamang ang mangyayari. Dahil tinuturo nito na nananagumpay ang ebanghelyo at may pag-asa ang mundo sa ilalim ng paghahari ni Kristo. And last is tanggapin ang salita ni Jesus nang walang pagbaluktod. So, kung sinabi ni Jesus na mangyayari ito sa henerasyong ito, dapat natin paniwalaan na iyon ang ibig sabihin niyang sabihin. So, ang kanyang salita ay totoo at walang pagkakamali. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part sa our discussion. Our discussion talks about ano ang pagkakaiba ng paniniwalang ang mundo ay lalong sumasama dahil sa kasamaan at paniniwalang ang mundo ay bumubuti dahil sa tagumpay ng ebanghelyo. So, sa aking pananaw is kapag naniniwala tayo ang mundo ay lalong sumasama dahil sa kasamaan, is nakikita natin ang hinaharap bilang puro kapighatian at walang pag-asa. Ngunit kung naniniwala tayong bumubuti ang mundo dahil sa tagumpay ng ebanghelyo, is nakikita natin yung kasalukuyan at hinaharap bilang patuloy na pinalalaya, binabago at pinaghaharian ni Kristo. So, kayo naman po, aking ilalahad naman po ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, natutunan ko po sa devotion na ito na hindi ako dapat mabuhay sa takot o negatibong pananaw, kundi sa pananampalatayang ang salita at gawain ni Jesus ay patuloy na magtatagumpay sa aking buhay. So, ipapamuhay ko ito sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa paniniwalang may ginagawa ang Diyos para baguhin ang ating mundo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong tumpak na salita na natupad noon at tutuparin pa sa hinaharap. Lord God, turuan mo po kaming magtiwala ng lubos sa iyong mga propesiya at huwag magpadala sa maling takot o maling interpretasyon. Lord God, bigyan po kami ng pananampalatayang nakikita ang tagumpay ng iyong ebanghelyo at ng puso na masigasang maglingkod hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen.